February 26. Kapag ang Diyos ay naging 100% para sa atin, na dati tayong lahat ay namuhay sa pagnanasa ng ating laman, ginagawa ang mga hangarin ng katawan at isip, at ayon sa kalikasan ay mga anak ng puot gaya ng ibang tao. Efeso 2:3 ang lahat ng puot ng Diyos, lahat ng kaparusahan na nararapat sa atin ay ibinuhos kay Jesus. Ang lahat ng kahilingan ng Diyos para sa ganap na katuwiran ay natupad kay Kristo. Sa sandaling makita natin, sa pamamagitan ng biyaya, ang kayamanang ito at tanggapin siya sa ganitong paraan. Ang kanyang kamatayan ay binibilang bilang ating kamatayan, ang kanyang kaparusahan bilang ating kaparusahan, at ang kanyang katuwiran bilang ating katuwiran. At ang Diyos ay nagiging 100% walang pagbabalik para sa atin magpakailanman sa sandaling iyon. Ang tanong na naiwan ay, hindi ba itinuturo ng Biblia na sa kawalang hanggan, itinalaga ng Diyos ang kanyang pabor sa atin sa pamamagitan ng pagpili? Sa madaling salita, iniisip ng ilan, naging 100% ba ang Diyos para sa atin lamang sa sandali ng pananampalataya, pagkakaisa kay Kristo at katuwiran? Hindi ba siya naging 100% para sa atin sa akto ng kanyang pagpili bago palikhain ang mundo? Sinasabi ni Pablo sa Efeso 1:4-5, pinili niya tayo bago palikhain ang mundo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa Kanya. Sa pag-ibig, Kanyang itinalaga tayo sa pag-ampon sa Kanya bilang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya, hindi ba 100% para sa mga pinili ang Diyos mula pa sa kawalang hanggan? Ang sagot ay nakadepende sa kahulugan ng 100%. Sa paggamit ng terminong 100%, sinisikap kong panatilihin ang isang katotohanang biblikal na matatagpuan sa ilang talata ng kasulatan. Halimbawa, sa Efeso 2:3, sinasabi ni Pablo na ang mga Kristiyano ay mga anak ng puot bago sila muling isinilang kay Kristo. Dati tayong lahat ay namuhay sa pagnanasa ng ating laman, ginagawa ang mga hangarin ng katawan at isip, at ayon sa kalikasan ay mga anak ng puot, gaya ng ibang tao. Ipinapahayag ni Pablo na bago ang ating bagong kapanganakan, bago tayo muling binuhay kay Kristo, ang puot ng Diyos ay nasa atin. Ang mga pinili ay nasa ilalim ng puot. Nagbago ito nang buhayin tayo ng Diyos kay Kristo at gisingin ang ating mata upang makita ang katotohanan at kagandahan ni Kristo at tanggapin siya bilang siyang namatay para sa atin at bilang ang katuwiran niya ay ibinibilang sa atin dahil sa ating pagkakaisa kay Jesus. Bago ito nangyari sa atin, tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Pagkatapos, dahil sa pananampalataya kay Kristo at pagkakaisa sa Kanya, natanggal ang lahat ng puot ng Diyos at siya ay naging sa ganitong diwa 100% para sa atin.